Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical card sa iyo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Leo? Siya nga pala, maraming salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ayan, ang bilis ipakita ng cards mo. Itong unang card mo, nagpapakita ng bagong simula na mangyayari sa buhay mo. Ito yung pagbabago na secure at saka abot tanaw na tagumpay. Ito ay karugtong lang ng naunang cards na yung darating na pagkakataon sa iyo ang magbibigay ng wealth, abundance at saka prosperity. Makakaramdam ka ng kaginhawaan sa mangyayari sa buhay mo. Tuloy-tuloy lang yung reading mo na katulad nitong card na ito, yung mga pagdaraanan mong problema ay malalagpasan mo. Magiging matatag ka, magkakaroon ng kaalaman at mapoprotektahan mo din ang sarili mo or kapwa. Marami pang darating na biyaya. Nakadalawang cards ka na para sa bagong simula or ang ilan sa inyo, magkakaroon ka ng baby. New life at saka nag-uumapaw na happiness. Pag ganito yung pinapakitang cards, ibig sabihin, ang ilan sa inyo may mga mahirap na sitwasyon kang pinagdaraanan na hindi mo kailangan mag-give up. Nagkakaroon ka ng problema bago makamit mo yung tagumpay para pahalagan mo ito kapag dumating na at saka maunawaan mo din kung ano yung nararamdaman ng kapwa mo. 1414 tells you to be careful not to let the negative vibe of other people get into you. May mga ganyan talagang tao na kapag sila yung malungkot, ayaw nilang happy yung ibang tao. 1111, a reminder from the universe to be present in the moment. At saka paalala din ito ng angel number mo na maging responsable, hardworking, at saka disiplinado. Kasi malaki yung potential mo. Alamin natin kung ano ang situation mo, ang situation ng person mo, ang situation ng relationship. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung unang card mo, the Emperor. Ang ibig sabihin nito ay magpatuloy ka sa mga plano mo o kung ano yung purpose mo sa buhay. At saka mahirap din yung sitwasyon mo kasi ikaw yung tinitingnan ng iba. Marami kang nai-inspire kaya kailangan panatilihin mo na maging magandang halimbawa ka. Kung hindi ikaw yung boss sa kumpanya or sa negosyo, maaari na ikaw yung naaasahan ng pamilya mo. Artista ka o kaya may katungkulan or influencer. Importante din na maging humble at saka yung matuto ka sa mga sitwasyon na nangyayari kesa sa mas mangibabaw. Isa rin ito kasi sa paraan para magkaroon ng improvement yung buhay mo.
Ang mga cards mo ay King of Wands, Four of Wands at Ace of Cups. Kahit dito sa mga cards na ito, ipinapakita na leader ka talaga. Na marami kang nahihikayat na tao. Dahil sa mabuting hangarin o kaya image. Merong okasyon o kaya celebration na mangyayari. At saka ang ilan sa inyo, marami kang kakilala eh. Kaya marami kang kaugnayan sa kapwa mo. Sa career, bago ka umaksyon, iniisip mo munang maigi. At saka, alam mo din kung ano yung ginagawa mo. Kumbaga, bihasa ka sa career o negosyo na ginagalawan. Sinusuportahan ka rin ng mga kasamahan mo sa trabaho. At saka sa negosyo or career, maganda yung yung hangin. Kasi suportado niyo yung isa't isa. Walang nakakaangat kundi pare-pareho kayo, yun yung pinaparamdam mo. Sa career, mas lalo kang magiging busy kasi marami pang trabaho na darating. Kung meron kang negosyo, maraming order. At saka, mapapalawak mo yung negosyo mo. Ang iba naman magkakaroon ng promotion. Makikilala yung kasipagan mo. Ang ilang single, wala kang panahon para sa love. Pero dahil sa may mga celebration kang ina-attenan, dun mo makikilala yung the one. Itong swallow na bato, ang ibig sabihin ay kontrolado mo yung buhay mo at saka kung ano man yung sitwasyon na darating or dumarating. Kumbaga, nalalagpasan mo kung ano man yung issue, patungkol man ito sa health mo, sa career mo or negosyo, o kaya sa love life. Ituloy ko na para sa mga single na marami ka pang makikilala or ipapakilala sa iyo. Bukod tangi lang talaga yung isa na magpapagising sa natutulog mo na damdamin. Ito yung card ng person mo, the Death, na merong matatapos at merong bagong simula. Kung meron mang trouble or painful na situation na nangyayari sa person mo, ito lang kasi yung solusyon na magkaroon ng new chapter sa buhay niya. Sa mga nasa relationship, ang gusto mong karelasyon ay yung person na independent at saka kapareho mo ng mindset na gusto ng happy na pamilya, yung mamimaintain ito, stable at secure. Ang ilan sa inyo na nasa relationship dahil nga sa busy ka, nawawalan ka ng time sa person mo, pero magkakaroon ng renewal sa relasyon nyo. Magkakasundo kayo at kakalimutan na kung ano man yung maling nangyari sa nakaraan. Knight of Wands, Two of Pentacles at the Hangman. Itong cards ng person mo ay ready siya para sa challenges na dumarating. Hindi naman ito pang long-term na problema or issue. At connected din ito sa transformation at choices na ipinakita sa mystical cards. Paalala ito na balansehin kung ano man yung sitwasyon or issue sa buhay, lalo na kung patungkol ito sa financial or trabaho. Kailangan willing din na i-adapt sa sarili yung mga bagong oportunidad na dumarating at i-let go yung mga hindi na aprobado or hindi na effective sa sitwasyon ngayon. Sa financial, may mga dumarating na financial sa iyo pero nawawala din kasi ginagamit mo sa mga importante. At saka binabalanse mo rin yung financial na meron ka.
isa ito sa nagpapastress sa iyo. Pero itong financial mo, may mga oportunidad pa na magbibigay sa iyo ng tagumpay. Kaya pangalagaan mo yung financial na meron ka. At saka yung financial problem, hindi naman siya pangmatagalan. Marunong ka namang bumalanse at saka may mga dumarating naman na pagkakataon para matugunan yung kailangan mo sa financial. Huwag kang masyadong magpaka-focus sa money. Itong Ingus, dahil nga sa may mga magandang oportunidad na darating sa iyo, pangalagaan mo yung kalusugan mo para maharap mo kung ano man yung mga issue, challenges, at saka blessings na darating sa iyo. Pangatlo na rin ito na nagsasabi na kailangan mo din ng pahinga. Ang ilang single, 3 cards na ito ang nagsasabi na gusto mo naman makipagrelasyon, kaya lang nahihirapan kang ibalanse yung prioridad mo sa buhay. Mas nangingibabaw talaga sa'yo yung kumita. At saka ang ilan sa inyo nawala yung dati mong nakarelasyon dahil sa kakulangan na din sa oras. Kaya magbigay ka ng oras kung gusto mo ng love life para hindi na maulit yung nakaraan. Itong Knight of Pentacles para sa relationship. Pinapakita ng card na ito na marami kang ambisyon at saka natutupad yung mga pinapangarap mo sa buhay. Positive itong card na ito sa relasyon na stable at secure. Pero paalala din na kailangan ng balanse, lalo na pagdating sa finances, para hindi nasasayang yung kita or financial na meron ka. Sa relationship, nakadalawang cards ka na sinisikap nyo ng person mo na mag-work ang relasyon. Marami na kayong plano sa future. At kung ang ilan sa inyo unhappy ang relationship, ang advice ng cards ay hinay-hinay sa mga decisions. At saka tingnan mo din kung ano yung mga mabuting nagawa ng person mo sa iyo. Page of Pentacles, King of Pentacles, at King of Swords. Kahit hanggang dito pinapakita na pang long term yung tagumpay na makakamit mo. Pero paalala ng cards na may mga unexpected na darating sa buhay mo, kaya hindi pwedeng basta maging kampante ka na lang. Lahat ng asensong dumarating sa buhay mo ay mula sa hard work. Kahit sa pag-aaral, may magandang patutunguhan yung pagsusumikap mo. Paalala din sa iyo na kahit anumang tagumpay ang nakamit mo, kailangan mo pa rin maging humble at makipag-communicate ng epektibo. Sa health, ang ilan sa inyo meron kang health fitness na sinisimulan. Ang ilan sa inyo kahit na may edad ka na, gusto mo pa rin na kumikilos ka kasi ito yung nagpapa-active sa iyo. At ito rin yung nagiging dahilan kaya healthy yung pangangatawan mo. Kung meron ka mang health problem, mareresolbahan mo ito. Sa mga single or nasa relationship, sa umpisa pa lang, sabihin mo na kagad sa person kung ano yung estado ng buhay mo. Kasi base sa mga cards, ikaw yung pinaka-inaasahan sa trabaho eh. Kaya yung oras mo, mas maraming napupunta doon. Mahihirapan kang makahanap ng taong makakaunawa. At kapag natagpuan mo yung person na makakaunawa sa sitwasyon mo, pahalagahan mo siya. Habang nagkakaedad ka, bigyan mo siya ng oras, tawag, message, hanggat maaari para maiwasan na hindi ka mabuhay na mag-isa. Itong isa ay sign na magkakaroon ng delay sa buhay mo. Pero temporary lang ito.
At ito yung panahon na para magkaroon ka naman ng time sa sarili or pamilya. Kailangan ng balanse kasi hindi lang naman karangyaan ang mahalaga sa mundo.